この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。What's up? Okay naman ang audio natin? What's up? Woohoo! Oh, ay, sorry nga pala yung last vid na putol yung video kasi, you know what? Ang dami na pala nating episode dun sa SD card na yon. Napuno na siya. Hindi mo na-delete yung recent? Oh, 1 terabyte yung 1 terabyte yung Capacity. SD card, pare. Hindi ko kasi binubura dahil yun yung backup. So ayun, naputol yung video pero yung audio from that episode good naman. So I'll try to recover as much video as I can. Pero baka iluloop back ko na lang yun sa So ito pala, ngayon umalis na si attorney. Continuing tayo sa susunod na episode. Nag-ano naman tayo. Alam mo yung umpukan ng mga nanay kapag fiesta? Okay, yung mga marites paghapon. Dito na naisip ko na topic natin. Diskarte na lang. Ito, sabihin natin ito. Pwede. Ito nga, para sa Sinaloan Elementary School, 50 years, congrats. Congratulations. Class of 74 po. October yan pala sila kasi October yung nila, anniversary nila. So yun. Ayun. So, ano mga ginagawa natin ng bata para magkapera? Galing sa magulang. Oo nga, no? Hindi mawawala nung time na yun yung gumagawa ng assignment eh. Ako parang una kong natutunang gumawa ng assignment para sa ibang classmate, parang grade 2 eh. Doon parang nagkakaroon ng malay yung mga bata na, ba't ko kailangan gawin to eh? Pwede ko naman pagawa sa iba. Tapos yung iba, ginagawa ng libre. Pero ako, hindi. Uy, pare, pertinent yung ngayon, topic na yan ngayon, ha? No, kasi yung, maliit pa lang pala tayo, dumidiskarte na tayo. Oo. Diploma o diskarte, pare. Ako, ginugupit ko yung garden namin. Damo. Ay, nag-trim ka ng damo. Every week yun. Ay, sa dating yung bahay, no? Oo. Malawak nga yung doon, yung parang London. Tapos tapos mga once a month, yung mga tito ko, oy, bruta mo ang puting buhok. Ayun, malakas. Benching ko isa. Hindi sa amin, tol. Ano mo yung binubunot, pare? Buhok sa kilikili. Hey! Sa babae naman. Nakachane. Oo. Nakachane. Harmful na raw yun ngayon, kaya parang wala nang gumagawa nun eh. Pero meron kasi pa ba? nagpe-peklat kasi. Meron pa. Meron pa rin. Chicken skin kasi. Oo. So, ayun. Ngayon wala na. Wala na masyado. Mostly nag-aahit na. Or laser. Oo. Laser na. Pinag-uusapan permanent. Semi-permanent na talaga. Sino ba yung napanood ko na YouTube shorts na palaser daw siya ng palaser, di naman daw gumagawa. Ang sa huli nun, jeans na lang talaga eh. Jeans talaga. Mabuhok ka. Oo. Kung mabuhok ka, malay mo, mapasa yung panot jeans ng tatay mo sa kilikili mo. Kasi natanaw na girls na mas mabalbon pa sa akin. As mga, lalaki naman, sobrang kinis naman, walang buhok sa braso. Oo. Ako sa totoo lang, medyo attracted ako doon sa babae na, alam niyo naman sa history ko, di ba? Yung babae na mayroong pino na balahibo sa braso. Oo, may balbon sa braso. Tsaka balbon sa binte. Mahilig ako sa bigote, ganun eh. pare. Okay lang. Kasi normal lang naman yun. Hindi, pero napansin ko yung mga chicks mo may bigote, pare. Pwede. Mahilig kasi ako sa Bombayan. Alam niyo naman yun eh. Bombayan Ganun type. Kaya nga for the longest time, tinawag nilang terorista yun. May chinita, tsaka may tisay. Tapos may, Bombay. Uy, racist yun. Pero hindi siya dapat Hindi, yun yung tawag ng mga tao sa ganung itsura eh. Colloquial term yun. It's not racist, it's colloquial. Na mo pare, na-dodge yung bullet. Parang yung isang estudyante ko na Indian, may siya talaga, half Indian siya. Pero lahat ng Indian racist joke sa kanya nang gagali. Kaya walang ipapalagi. Sabihin niya, mekos. Mekos. Tapos ginagaya niya talaga yung accent, nakakatawa. Nakailan ka pa lang. Sabi, Akin lahat to. 5. Yung nga kami, tig-anim na kami Ito, 5 lang naman. Isa lang naman ang pagitan niya sa Di pala. 2, 4, 6, 8, 10. Tig-anim nga, 12. madaldal kasi tayo, pare. Pag madaldal, mabilis din ang kamay. Di ba yung nga yun, di ba? Kaya nausin mga, di ba? Ano yan? Folk songs, di ba? Para malibang yung mga workers nga sa mga factory. Factory field, sa railroads. Sakahan. Ano ulit yun? Kumanganta, naghaham na lang. Yung sa Japan, ang cute ng mga kanta nila eh. Kapag yung nagtatanim ng
palay. Kala ko galit eh. Parang hamon sa buhay. Akala ko yung hamon. Ang hinihingi ko kay Lord, hamon sa Pasko. Hindi hamon sa buhay. Ito talaga yung meme nakita ko yung sinet ko sa GC, tawa lahat. Pinunta ko yung sa mga opisina ko, tawa rin sila lahat. Grabe po dyan. Tapos yung aso nun nandun. Yung aso, sumisigaw sa unan. Parang di Marley kasi sobrang frustrated siguro. Uy, gumagalaw ako minsan. Ako din. Meron nga mga times na alam niyo yung pagka nahihirapan ka. Gusto mong umiyak pero hindi ka maiyak. So manonood ka ngayon ng mga nag-Jun yun. Yung namatay si si Jang Hyun. Si Jang Hyuk. Jang Hyuk pala. Nabaril niya. Hindi pa rin, controversial pa rin yun. Hindi ko alam kung siya talaga eh. Alam mo, dati gusto ko na umiyak eh, kasi hindi pwede. Alam mo bakit? Saan ba yun? Teka. Hindi pwede, nagmamaneho ako eh. Teka pa, namamatay yung ano mo, natatawa. Tiyatamaan mo, baliw. Ito, okay na? Okay na. Ayan. Namamatay yung mic mo eh. Sorry. Tumbak lang to. Tumbak lang to. Sorry naman. Dahil nga bago na yung work ko, 'di ba? Puro desserts, puro cakes, ganyan. Tapos ang atmosphere mo nun. Hindi ko na lang papangalanan yung company ko, pero yun po yung work ko ngayon. Puro cakes, puro desserts. Pag yung gumagawa ako ng cake, syempre, 'di ba? Cake 'yun, dapat cute, dapat very demure, very mindful. Baklang-bakla. Bagay na bagay sa personality. Syempre. Reset. Anyway, sige tuloy natin, bro. Anyways, tol, alam mo nung bagong pasok ako, alam mo yung tanungan kagad sa office, si Sir Check bading ba? Oh my fucking God, pare. Actually, medyo nag-normal lang ngayon yun. Kasi parang sa mga interviews ka minsan, tinatanong na agad eh. What's your, Why are you gay? different friends. What's your, what's your pronouns? Pronoun, Ang unang tanong sa interview. Why are you gay? Why are you gay? I will make you forget that you were gay. So, I will snap my fingers. And you will forget that you were gay. Yung kasi, tanginang sa, sa podcast nung dalawang black guy, di ba? African talaga sila. Kasi may accent, sabi. So, when I snap my finger, you will forget that you were ever gay. But I was never gay. Exactly. No, I was never gay. You're welcome. Tawa ako ng tawa dyan sa na yun. Palaging yung dalawang negro na yun nakakatawa. Grabe. Oy, ginagamit ko po pala yung term na negro kasi yun po talaga yung Tagalog na word para doon ha. Oo. Hindi naman sa Tagalog, nga pala, kinuha nga pala natin from the Spanish. Oo. So, Pilipino naman, wala naman tayong intention maging racist kasi hindi naman tayo mga slave drivers nung time natin, di ba? Tayo nga yung slaves eh. Hindi tayo naging slaves per se, na as in slave. Oo. Pero, nasakop tayo. May pa rin, may discrimination pa rin. Oo. We were colonized and discriminated in our own country. Kasi yung sa Amerika nun nga, di ba? Sa East, yung mga negro. Sa West, yung mga Chinks or Chinese. Mga incheck. Diba? Kaya nga ginagamit nila yung term na Chinaman eh. Kaya nga sa Hollywood na. Kasi from China. Kasi in-export ng Chinese California. yung man-labor. ng Chinese yung labor nila. Ang bayad sa mga Chinese, eto yung nabasa ko sa history book at napapanood ko rin sa mga documentaries. Yung mga kung tawagin nila mga peasant na binenta ng empire. Yun ang sabi sa pero syempre hindi dinedeclare sa China ng emperor ang nagbenta o yung government ang nagbenta sa mga tao. Pero ang totally unaware empire sila pa sila nun eh. Empire pa eh. Pero ang nagsasabi nito is yung bumili. Oo. Yung bumili yung naging kliyente ng empire. Sila may records kasi eh. Oo, sobrang dami na daw kasi ng tao doon, overpopulated na yung capital. So, capital? East yun Oo. So yung blacks yun Hindi, capital ng Forbidden City. China pala. Sorry, kala America. Sobrang dami na ng mga
peasant. So, ayun, yung mga hindi na makakain, yung mga sobrang gutom na, pinadala nila sa Amerika. Yung mga Americans naman, binili sila. Yun yung isang series na pinapanood namin ni Tito Louie nun sa sa HBO. Yung Warrior. Ano siya? Warrior. Yung pangalan ng series kasi nga siya immigrant, yung hindi mo siya nag-volunteer siya trabaho sa Amerika. Pero ang goal lang talaga hanapin yung kapatid niyang nawawala. Kaya title yung series Warrior kasi yung style ng fighting niya parang yung Bruce Lee. Tipong kaya niya mga 10 tao ganun. Kaya parang hit and Mitsurugi pero kamay ang gamit. So, yung trabaho niya doon, siyempre, mga Chinese, siyempre, may mga, Chinese triad, hindi naman triads, pero may mga small gangs na nun, di ba? Sa, sure yun, sa China nun. So, hindi siya na-hire ng, as a slave, pero naging siya, yung naging warrior siya, parang isang gang. Ganun. Bodyguard? Parang ganun. Okay. Tapos tayo. Commercial po. Brought to you by KFC. Brought to you by KFC. Okay, ito na. Okay, back to the programming. Back to the ball game. Ayun, so, nga pala, shoutout kay Tito Louie, Kumusta ka dyan? Sa tuhod mo. At saka yung mata niya, yun ang mas mabigat Kasi yung sa mata niya, parang ilang years in the making yun, baby pa inaanak natin nung unang nangyari yung Montek na Ngayon natuloy. Sabi ko nga sa kanya, parang ano ba yun? Signos ba yun? Ano ba yung binato? Hindi ba to? Tinamaan siya nung kamay. Unfortunate accident. Kamay lang. Natutulog silang nabackhand siya. Oo. Nasa lugsog ng daliri yung mata. Pumasok talaga? Oo. Damn! Yun. Ganun talaga. May katabi kang bata It's either masasaktan ka o mababasa ka. Matagal na sasaktan. Umiihi sa... hindi ko nagigets yun, yung pagiging bedwetter, pare. Ba't nga ba? Kasi naging bedwetter din ako Although it's hard to admit ngayon na wala na rin akong pakialam kasi matanda na ako. Bedwetter ako dati. Sorry naman, bagong ngipin. Ganun na itatawag mo pagka totoong naging gay ka, dade. Ano ba yung binalabag mo? Toys. Okay. Dumating na. Toys, dumating na. Galing Cavite. Kanina pinagkukwentuhan lang natin yun So, ayun. Naging bedwetter din ako dati. Pero, hindi ko magets. Ano ba yung nangyayari kapag, para maging bedwetter ka? Kasi one day, nag-stop. Bigla na lang nawala. One day, nag-stop. Wala na. Tapos na. Diba? Pero bata pa talaga ako noon. Tapos meron akong naririnig ng mga tao na hanggang 13, 14. Mabuti kung narinig mo lang, parang mayroon kang talagang mga kilalang ganyan Oh well, sige, may kakilala talaga ako. Meron talaga makikilala kang ganyan. Actually, yung pinaka... O yung nagsasak ng thumb. O kaya yung kamay. Yung pinakamatanda na nga na bedwetter na nakilala ko, pare, 16. 16, no? Nagbe-bedwet hanggang 16. My God. Pare, bulbulig. Hindi lang. Pwede ka na magkaanak nun, pare. SMP Titan Jeans. Sorry, nag-unbox ako ng sarili ko dito. Sigurado ba siyang wetting bed lang yun o ibang wet na yun? Ibang pagka-wet yun no? Ibang wetness na yata yun. Wet dream. Pero ayun, sa wala lang, gusto ko lang matanong kasi what makes a bedwetter? Kasi yung pamangkin ko, pare, kahit kailan parang hindi nag-bedwet simula nung graduate siya sa diaper. At nat-potty train agad Oo, na-potty train agad. Tapos ngayon siya na sariling naliligo. Galing, no? Sorry. Siya na sariling nagsi-CR. Sentai. Marunong na. Sorry. Mga laruan na naman yan, pi. Bakit? Pengi. Ako
ako naman, hindi ako nag-bedwet. Ang nangyari sa akin, nagka-heartburn ako sa pagtulog kasi lactose intolerant ako eh. So, then stop fucking drinking milk, pare. Hindi. Nung bata ako, hindi ko yun alam. Hindi rin alam ng parents ko. Kasi diba parang normal lang naman sa bata na umiinom ka ng gatas eh. Heartburn ng pucha. Heartburn, oo. Pagka naalala ko nun, kasi umiiyak ako pag nagigising ako sa madaling araw, mga 2 years old, 3 years old, hanggang sa bago ako pumasok ng school. Tapos, ang pinaka-recent na attack ko nun, parang may malay na ako. Parang 16 years old. Pero nung 11 years old, na-figure out ko kung ano yung talaga nangyayari sa akin, yun nga, heartburn. Kasi nung umpisa, kahit yung mga parents ko, parang hindi nila naiintindihan kung ano yung nangyayari sa akin. Nagagalit lang ang tatay ko. Pinasinisigawan ako sa gabi, magpatulog na raw. So, ganun. Alam niyo naman, yung mga machismo na daddy, no? Sabi ko nga, ba't hindi nalaman kung ano yung totoong kalagayan ko? So, ito, para rin to sa mga daddies and mommies dyan na meron kayong mga anak na gumigising sa madaling araw at umiiyak. Baka sakaling ganito yung nangyayari sa mga anak nyo, alamin nyo kung lactose intolerant sila. So, ganun nga yung nangyayari sa akin. Lactose intolerant, papaluin. Hindi, wag din. Alamin, ang sinasabi ko nga, alamin nyo, wag nyo lang basta i-dismiss na iyakin lang yung bata or nananaginip lang siya ng masama. Yun ang sinasabi ko. Kasi noon parang dinidismiss lang na nag-inip ako ng masama. Alam nyo ba, yun ang dahilan kung ba't ako manood ng Super Sentai kasi daw nakakakita daw ako ng mga halimaw. Yun daw ang dahilan kung ba't ako binabangungot sa gabi. May sa demonyo kasi yung pare. Yun na nga, pati yung laruan kong Batman, may sungay daw yun. Tapos yung magic cards ko, pinatapon. May sa demonyo nga kasi yun eh. Kaya nga, yun nga sinasabi ko. Pili ko pa naman nagka-Black Lotus ka. Oo. Ano may Black Lotus ka ngayon, bili sa'yo ni Post Malone. Walang kaya ba? Diba? May bahay ka na. Tatlo. Mabibigyan ko ng bahay yung tatay ko. In G-tot name. Diba? So, yun na nga yung sinasabi. Pagka mayroong ganun nangyayari sa mga bata, bilang parents, wag kayong mawawalan ng pasensya. Alamin nyo kung ano yung nangyayari sa kanila. Kutob ko kasi, feeling nila hindi gatas kasi nga, sila nagagatas pero walang nangyari sa kanila. Diba jeans yun? So, pero kasi nga, parang nga like kung sasapot, parang kay Check, meron talagang nawawala sa DNA na parang nga sa mata niya. Hindi nga to DNA tarantado. Diba gano'n naman sa DNA? Brought on nga kasi to ng sakit. Na-infect nga ako ng chicken German pox. Yun nga. Hindi ba chicken pox? German measles ba? Chicken pox. So, tinama nga yung tinama nga yung DNA mo. Hindi nga DNA yun. Ilan taong ka ba ito, mama? Ilan taong ba? Wala. Hindi pa siya pinapanganak. Ayun nga, di pa nga. Tinama nga yung DNA niya. Hindi ba parang buo na yung DNA ko nung ginagawa pa lang ako? Hindi. Parang eggshell tsaka sperm cell, parang buo na yung DNA eh. Pero kakatopak pa rin yun. Kaya nga, tinamay ibang tao, pag pinanganak nga, minsan, sobrang na daliri, kulang na daliri. Meron ganun yung mga, tawag doon? Polydactyl. Win na sa believe it or not eh. Talagang 6 fingers siya each hand eh. Yung isang teacher natin nun, di ba? Sa grade 1. Polydactyl siya eh. Isang kamay o pareho? Isang kamay lang yata. Sobra isa? Sobra ng thumb. Hindi, ang tanong. Yung AI na 21, nakita nyo yun? Yung dami na iniwala to. Sabi ko, si CL ba yun? Si CL o si Bom, si daliri. Oo, si Bom. Tapos si Bom. Tapos si Dara naman 6'4 ratio. 6 yung sa mic niya, 4 lang dito sa kabila. 6'4 ratio yung daliri. Di ba? Ay ko, ano naman kalukuhan yung inaano nito mga to? Kaya nga eh. Gumagawa na naman sila. Speaking of that, di ako nakabili ng ticket. Putik na yan. Hirap na mo. Bibili kami. Bibili dapat kami. Alam mo bakit? May bago na naman chika-chika. Oy, may chika ako, mga sis. Sige nga, sister. Ano nga yan? Oy, lalabas to bago yung concert November 16 pa yung concert Hindi. Kasi may nag-viral na video. Ano doon? May binivideohan yung mga nakapila na Blink. Sa SM ano? Oo, SM hindi pala Blink, Blackjack pala. Blackjack. Cancel ka na, pre. Cancel na kaagad. Wala kayong magagawa, Blackjack. So-on ako. Fuck you. Socified. So-on ako. Fuck you. Tama. Yun. So, ayun. May nagpiprint na ng mga tickets na cashier. Parang ticket cashier siya. Tapos itinatago na niya. So, ibig sabihin, may patabi. May nangyayaring inside job na may nagba-buy up na kagad ng mga tickets bago pa magbukas for sale. Hindi, no? So, ano yun? Chika yan, ha? Diba? Top secret pala yan, ha? Hindi, labas Di na siya labas top na nga. secret. Labas Putok na na, putok okay. na nga sa social media eh. Okay.
alam mo, nangyari din daw yan doon kay Olivia Rodrigo Duterte. 23,000. Yun naman kasi 1.5 lang yung ticket. Oo, ginawa nilang 23, nakita ko rin yun sa balita. Biro nyo, akong hindi nagso-social media, ganun siya pumutok. Ano? Ang sagad lang per tao, 4 ata. Ang pwedeng Per transaction. ticket. Tapos, para magamit yung ticket on the concert day, kailangan nandun mismo yung bumili ng ticket. So, nakita sa social media, butas-butas yung concert area. Oo. Kasi by force yung seating arrangement eh. Oo. By force. Yung isa doon, magkatalikod, 8. Kitang-kita yung 8. Di ba? Butas na butas, pare. Imbis naman yung 4 kayong magkakaibigan, tapos pupunta sana kayong concert, hindi lang makapag-drive yung driver nyo. Wala nang pupunta ng concert, di ba? Ang gago naman nun, di ba? Ibig sabihin, may scalper talaga. Yeah. O kaya, may nag-i-inside job do sa mga ticketing office. Inuunahan na. Baka yung mismo mga taga-ticketing office yan. Hindi alam ng mga boss nyo. Di ba? So, yung mga boss po ng ticketing office dyan. Pakibantayan nyo po baka yan. naman, aksyonan! Baka kailangan pang ma-involve si Idol Rapi dyan. Kailangan pa ba nating aksyonan yung mga yan? Ha? I-expose pa ba natin yung mga corrupt na official nyo? Hindi, ewan ko kung makikialam sila dyan kasi hindi naman yan government eh. No? Pero Hindi, tatakbo ng pet senador yan. Pareho ngayon si Erwin at saka si Ben eh. Yung sa ano naman kasi, patakbo naman kasi ng mga private na kumpanya yan eh. Yep. Diba? Yung sa SM Ticket ba yun? Ticketnet, oo. Ticketnet. Tsaka SM Ticket. Bigyan mo, kwento sa akin may nagkwento sa akin. Siya daw, tsaka yung anak niya. Kasi, Gen Alpha eh. Olivia Rodrigo yun, Gen Alpha eh. Siya tsaka yung anak niya, pumila sila 6 a.m. Tapos pagdating nila doon, nagtanong-tanong sila doon sa mga tao. Kutsa yung number 1, 2, 3, 4 doon sa pila, mahigit 26 hours na nakapila. Wow! Tapos, alam mo kung sino lang ang nakakuha ng ticket, pare? Yung number 1 lang sa pila. Yung pinasingit daw. Singit pa. Pinasingit pa nga daw yun. At yung totoong number 1, naging number 2 na daw siya sa pila. At number 3, hindi na daw nakabili yung 2 at 3 ng ticket. Dahil wala na. Sold out na. Super sold out na. Tapos, di ba ginawang lottery, katulad nung ibang mga K-pop na, K-pop na, Kasi hindi man K-pop si Olivia eh. Kasi sa K-pop, ang ginagawa nila lottery. So, yung presyo ng ticket, in-average. Tapos, kung ano yung makuha mong seat, yun na yun. It's either VIP, general admission, o kung ano, wala na yun. Pero, yung ticket price, mababa. Kay Rodrigo nga. Random lang talaga. So, hindi talaga insured na doon ka talaga sa harap mauupo o kung ano. Pero yung gimmick nga kasi doon, 1.5 lang. Diba? G kun G. Kay General dyan, game ako dyan eh. 1.5 eh. G-men po siya, Olivia 1.5. Rodrigo yun eh. Biri mo, hindi ko naman inaano si Olivia Rodrigo, pero, kunwari, yung gusto kong banda, kahit yung bagong Linkin Park na lang. Game din ako doon. 1.5? Random? Hindi, 1.5 yun. GA? Pili ko at least mga 2K yun. Hindi, sabihin natin 2K, tapos, random. Kahit saan ka mapuntang seat. G pa rin yan, pare. Linkin Park yan eh. Tapos, magkano 2K lang? The fuck? Yun nga, 1.5 eh. Can afford ng estudyante. Huwag lang siya kumain ng isang buwan, no? Baon lang. Nalaglag yung sticker. Yung magugutom ka sa klase, tapos pag uwi mo, kakain ka na lang ulit ng marami. O kaya magre-request ka sa nanay mo na, Ma, yung breakfast po, madami. Gusto ko kasi, big meal. Heavy breakfast po. Sa lunch biscuit na lang ako. Pangpuno na lang. Huwag mo sasabihin sa lunch biscuit ka na lang, hindi ka na binigyan ng baon nun. O kaya, binaunan ka na lang pagkain. Hindi ka makakuha ng pera. Yung mga ginagawa natin para makabili lang ng Pokemon cards, Crash Gear, Beyblade. Yung mga usong ngayon no. Pero ito nga, mabalik tayo doon sa tickets. Ang hirap kasi nung pucha, di ba? Pag yung nauungusan ka talaga ng mga scalper. Tapos ito naman mga scalper na to, although sige, okay lang na inaabuso nila yung mga mayayaman. Dahil nga mga mayayaman yan. Anti-rich eh. Anti-rich no? Eat the rich. Hindi. Ang kasi, yung mga mayayaman din kasi minsan tamad.
Di ba? Ayaw nilang, hindi sila willing pumila, makipag-away sa... Oo, hindi sila willing kahit online nga, ayaw nila eh. Makipagsiksikan. Kahit ngayon online yung magre-refresh ka lang. So, ayaw nila abangan Yung website, ayaw rin nila yung pucha. May babayaran na lang silang tao para gumawa ng gano'n. Unfortunately, merong mga mayaman na talaga feeling na sobrang entitled. Di ba yung ngayon nahuli sa Bulacan? Yung nagbebenta ka ng Olivia Rodrigo tickets. Ano? Mahigit 10,000 isang ticket daw. Binibenta niya 3 ata. Nahuli siya. Di ba? Oo. Pero babae naman, sabi niya, willing daw siya. So, talagang may market talaga. Kaya ang ginagawa pa rin nila yan. May market talaga kasi. Oo. Kasi ang nito, yung mga concert na yun, syempre, ang pupunta dyan, yung mga mayayaman. Yeah? Diba? Yung halimbawa, for example, taga UP ka na scholar o kaya PUP. Diba? Kahit na fan ka ni Olivia Rodrigo, pagka hindi ka man lang makapagpa-photocopy ng readings nyo, paano ka pupunta ron, diba? So, kailangan meron kang kahit pa paanong konting financial capability talaga. Oo. Hindi naman pang pobre yung mga concert na yun eh. Kaya pagka ang estudyante, sinabi niyang wala siyang pambili ng books pero nakapunta siya dyan sa Olivia Rodrigo concert, hindi totoong mahirap siya. Oh my God. Hindi, 1.5 na nga lang naman eh. Hindi, pero kung dun nga siya dun sa nag-random, kasi di ba, hindi naman lahat ng ticket 1.5 eh. Yun na lang huli yun eh. Rodrigo? Oo. Lahat nga. Yung huli na lang yun, di ba, yung mga naiwan na lang. Lahat yun. Lahat talaga, 1.5? Lahat, oo. Oo, talaga. Yun nga. Okay ah. So, ayun nga. Kuwari, Sabagay, sa baba ng halaga ng pera ngayon. Siyempre, nung time natin, yung 1.5, sobrang valuable pa niya. Ngayon, yung 1.5, bariya na lang yun sa mga bata eh. Dapat yung mga ganyang concert, yung pinapasponsor na lang sa mga brands eh. Pwede din. Diba? Gaya ng ginawa ng Twice. Masama pa nga yan. Ang concert nga ng 21, kasabay ng Bini. Ay, oo nga pala, no? 16 sila pareho eh. Saan? Nagtapat. Sa Araneta ata Sa Araneta ata ang Bini. Tapos, ang Bisa man sa Araneta ang 21 pare. Pasay. Sa Ba't ka galit? Iyon, alam ko eh. So, na-exclaim lang siya. Kaya mo, ba't ka nag-mansplain? Naka-exclamation point lang. Nag-mansplain ka bigla. Bisa mo sa Araneta yung 21, tol. Una kasi nag-announce yung Bini. Tagal na. Akala ko nang una, narinig ko kasi Arena. Akala ko sa Philippine Arena ang 21, di pala, MOA lang. MOA Arena. So, mas maliit yun. Oo. Mas maliit ang MOA Arena kasi Philippine. Ilan ba capacity ng MOA Arena? 55. Parang ganun, 50 something. Kasi doble sa Philippine Arena, 100 plus yata doon eh. Madami na rin. Yung sa Araneta, ilang capacity nun? 20? 30, sagad 30 Oo. ata. Pwede na rin. Okay na. Pero nga, pinagsabay mo, Bini yun. Syempre, kung yung mga millennials, yun nga tayo, or sa 21, yun pupunta. Oo. Yung mga more or less Gen Z, yun, sa Bini sila. sa Bini yun. Sarap. Kailan ba yun? 16 nga pareho. Sabado. November? Oh. Kaya mauna nga itong episode, yung judgment natin bago yung concert mismo. Ano? Mauna ito lalabas. Judgment Ito kagad naman, no? pero kasi, where's the lie? Nangyayari naman talaga ito eh. Nangyayari naman talaga yung mga scalping na kahit di lang naman sa tickets eh. Pati sa mga laruan nga lang eh. Oo, pati sa Gundam, di ba? Ito nga lang eh, bagong labas to. Kitang-kita, 86 to June Transformer. 86. Ano yung Commander. nilagyan mo ng armor, no? Ang Hindi, ganda. kaki. Hindi pa Gundam ba yun, baliw. Okay. Pero ang ganda niya, no? Gen 2. Gen 1. Gen 1 ba yan? Yung ganyang Shut up, design? pag di mo alam. Nade-trigger ako. Okay, sorry. I'm controlling myself. Okay. Tapos ito nga, SRP neto sa Toy Kingdom na to Toy Kingdom Toys R Us 5K. Okay. $120. $90. Tapos, pero nabili ko siya parang 4-5 early para pre-order. Tapos, ngayon nga, may eksakto 40 years nga ng Transformers. Anong date ngayon? 13. October 13. Yung merong event sa MOA na 40th anniversary ng Transformers. Nung original series nga, G1 na yan. So, nandun yung mga yung 86 Commander na si Optimus Prime. Tapos, pag bumili ka doon ng worth 3,000 and above ata, meron kang commemorative coin. Kasama yan, 40 years. Ay, pagkutira ko yung plastic.
Commemorative coin. 40 years, ganun. Tapos yung iba naman yun, siyempre may mga nag-hoard niyan. Ang maximum pwede i-hoard, bilhin na isang tao, tatlo. So yung tingin mo sa marketplace ngayon, may ka nagbebenta niyan, 10K. Kasama yung coin. Kasama yung coin. Oo. Tangan na doble ka agad. Ang masama pa nun, new Facebook account. Newly posted. Tapos, firm, fixed price. Inangi. Diba? Hindi, kasi gano'n naman talaga eh. May mga dumidiskarte talagang taong gano'n. Diskarte tawag ko dun. Hindi, diskarte nila yun. Pero para sa atin, pandurugas yun. Kasi nga, di mo sila tunay na collector. Pati yun nga, sa 21, di naman sila tunay na blackjacks. Oo. Yung mga scalper hindi naman talaga tunay na blackjack yung mga scalper na yan eh. Nagpapapera lang. Yun talaga. Sinasamantala nila yung mga totoong blackjack. Yep. Hindi nakakatulong sa local artists yung mga scalper na yan. Oo, talaga. Di scalp nila yung mga regular na Martin Rivera concert do sa Talagang namikaw naman si Martin Rivera sa dinami-dami. O kaya yung sino nga ulit yon, yung international artist na pabalik-balik ng Pilipinas. Dito David na yata. Yun, David Pomeranz. Palaging may concert yan dun sa Sino yun? arena. Yung kumanta ng King and Queen of Hearts. Ano yun? Got to Believe in Magic, yun. Got to believe. Siya nag-compose ng siya rin ng kumanta. Di ba? Yung mga ganun, yung mga dapat ini-scalp ng scalper. Naman! Ha? Para kumita yung mga artist. Bagay. Hindi naman sa inaano ko sila, inuinsulto ko sila, pero kung pwede po ba, layo-layuan nyo naman yung schedule ng mga concert nyo. Kayo na lang yung laman ng Araneta. Pero sa ibang bansa may batas yun. Yung alin? Yung scalping. Ang alam ko meron eh. Para sa exactly. Pero ang alam ko, ang bawal lang sa kanila talaga yung mag-hoard ka ng tapos parang racketeering kasi lumalabas eh. Di ba? So under siya nung batas na yun. Walang talagang specified. Wala silang specified pero under racketeering parang kasi. Close lang ganun. Iko-close. Doon siya ibabase. Kaya sa atin wala exactly din eh. Kasi nga product siya eh. Parang ito kayo, mga laruan nga. Pag bibili mo, tapos bebenta mo rin. Personal mo na yun eh. Pero kasi sa ibang bansa, napasok ka na yun kasi nga limited kasi yung ticket. Tapos nga, may exact date siya, may expiration talaga siya. Kaya nga doon siya napapasok nga. Medyo racketeering nga. Tsaka ang gusto ko niyan pare, yung hype na hype yung mga tao, di ba? Bibili yung mga scalper. Tapos biglang magda-die down yung hype. Tapos pag palapit na ng palapit, biglang up na up ng mga post. Di ba? Tsaka ang gusto ko yung mga nadadali din yung mga scalper na biro mo, ang dami-dami nilang ticket na binili. Tapos, ang konti lang pala nung may gusto nung concert nila. Kung tumapos na check, pahingin ko na ito. Okay, tatapusin kita pare. Di pa lalagyan dito pa, sa gitna natin. Ito yung ginagawa talaga ng mga nanay kapag fiesta eh, no? Nag-uumpukan. Alam mo ba, Mare, yung anak ko, eto na naman yung ginawa. Meron tayong ginawa nito nung sa isang tropa natin, yung sa Chinelas, yung nagtulong-tulong tayo sa gabi. Ay, hindi ako nakasama doon, tol. Ako ata yun. Alam mo, okay lang sa akin kasi pucha, pinakain lang kayo doon eh. Pero hindi, ang ginawa namin yun dahil magkakaibigan kami. Magkakaibigan tayo. Yun lang naman yun eh, kahit nga walang pagkain doon sa ending. Yun lang naman yun eh. At saka, yun eh. Experience din. Ano, Bonding moment din yun eh. Sayang ng pandemic, dapat nandun din kayo sa bahay. Puta. Dami kong ginagawa doon Siyempre, pandemic. Paano naman tayo lalabas? Diba? Ang dami kong racket ng pandemic eh. Kailangan ko kayo nun, papakainin ko lang kayo. Extra hands. Papakainin ko lang kayo. Gusto ko rin yun sana kasi yun lang naman ang kailangan ng pandemic eh. Lahat ng tao may OCD sakit, satisfied. hindi makalabas. Diba? Gitlang-gitna, nung mold line ni gitlang-gitna. Ang hirap ng isentro palagi. Medyo nagkakaroon na ako ng konting deviance. Deviance. So, ayun. Ako nga pala. Gusto ko nga palang ilapit sa inyo yung topic nung kay yung kay Kuya Renan. Alam nyo ba yung na yun?
content creator na yun. So, si Kuya Renan, isa siyang tambay mula sa Bicol. Tambay, okay. Tambay talaga. Oo. Parang ang intro niya, ako si Kuya Renan, gusto kong yumaman pero nang walang ginagawa. Parang ganun. Gusto kong yumaman nang walang ginagawa. Parang yun yata yung intro niya. Kasi di ba may sumikat na gumagawa ng cafe, ako nga pala si ganyan. Tamad ako pero may pangarap. Yun, ganyan. Pero si Kuya Renan, ang gusto kong yumaman nang walang ginagawa. So, yun. Naging content creator siya. Ang ano ngayon, ang sinasabi ni Kuya Renan, pag yung meron kayong mga trabaho sa work nyo, pagdating ng time out na kayo. Diba? Huwag kayong magpapayag ng magpapa-OTY. Kasi hindi nyo naman business yun eh. Yep. Business ng owner nyo yun. At hindi pwedeng ikalang nung owner na malasakit. Hindi. Business mo yun eh. Ba't ako responsable sa business mo? Ikaw ang responsable sa business mo. Diba? Ako tao lang ako. Parang ganun yung sinasabi niya, diba? Nga, oo, totoo rin na accountability talaga ng may-ari yun. Patakbuhin yung business niya ng maayos. Nang compensated naman yung mga tao niya. Diba? Kahit pagbali-balik ta rin mo, mali sa dole yan eh. Sasabihin ng Department of Labor and Employment na, uy, bawal yung ginagawa mo. Unless gusto ng tao. At nagbo-volunteer talaga siya. Kung kusang loob niya yung ginagawa at hindi mo siya pinipressure, gusto lang talaga niyang tumulong, edi okay. Pero kapag pressure mo siya in any other way, kaso yun. Yep. So, may sumagot naman kay Kuya Renan. Etong kung sinong business owner na to, hindi ko naalala yung pangalan. Sabi, ako, nung nagtatrabaho pa ako, nagsasakripisyo ako para sa pinagtatrabahuhan ko. Yung pasok ko, 8. Oh, papasok ako ng mas maaga niyan. 7:30, yung ilang minuto ko nang pinapasok ng maaga, sacrifice ko na yun kasi gusto kong matuto eh. Diba? Inaaral daw niya yung business, ganon. Kung sa pero, papasok doon yung choice mo. Papasok din yung choice mo. Tsaka kung gusto mo rin ba talaga maging business yun? Kung ano yung business ng amo mo, tol. Di ba, kuwari, wala ka naman talaga mapasukang iba. Di ba? Tapos yung business ng amo mo, sabihin nating warehouse. Di ba? Ikaw, okay lang ba sa'yo na magbuhat ka ng mga sako-sakong kung anong gamit doon? Ng libre? Hard labor yun. Physical labor yun, di ba? Paano mo malalaman yung pagpapatakbo ng warehouse kung mababa ka lang na tao, di ba? So, pangit yun. Siguro, inaano nila, alam mo kung saan ma-apply ang concept na yan? Yung papasok ka ng maaga at mag-i-stay ka ng later sa kitchen. Sa mga culinary kitchen, pare. Kunwari, sa mga restaurant. Oo. Hindi lang sa restaurant, sa hotels, sa mga high-end places. High-end places, and I mean high-end places. Hindi lang po yung karinderya sa kanto, ha? Hindi lang yung fast food chain. Hindi yan, not counted yan. As in, yun talagang may mga brigade ng chef. As in, may mga chef, yung mga tao nag-aral ng culinary, tas yung nagluluto talagang ganun, ma-apply lang to doon sa part na yun. Kasi kung wari, nag-start ka talaga doon sa pinaka-bottom rung, trash boy, dishwasher. Oh. Papasok ka mas maaga, aaralin mo yung menu, aaralin mo yung ganyan, magpapaturo ka doon sa mga seniors mo. Paano po ba niluluto yan? Paano ba ginagawa to? Ano ba yung ginagawa nyo? That would apply there. Kasi, humihingi ka ng skill set sa mga katrabaho mo. Not necessarily the owner or the chef. Diba? Nagpapataas ka ng skill sets. So, hindi ka na pang bottom rung lang. Let's say, sabihin natin, graduate ka na. Napunta ka na sa cooking kitchen. O kaya, ikaw na yung stockman. Diba? Tumataas yung rango mo. Okay, sige, sure. Yun, na-apply yun yung sinasabi ng business owner na gusto kong mag-training, gusto kong mag-ano. Pero, let's say, sabihin natin naman po na yung katulad nga, yung kargador ka sa warehouse. O kaya, cashier sa isang opisina. Cashier ka sa isang grocery. Oh, andun ka lang maghapon sa pwesto mo, paano mo mai-explore yung isang oras lang ang break mo?
Wala kang matututunan tungkol sa business. Tapos, wala ka talaga matututunan sa business kasi wala kang access granted to the upper levels of the business. Para hindi mo malalaman yung mga suppliers dahil cashier ka at hindi nila ipapaalam sa'yo. Bakit? Diba? Ano yun trade secret nila yan Kung sino yung mga suppliers para sa ganito. Diba? Yun yung na it does not apply to all. Yung sinasabi nung business owner na training, ganyan. Very specific, very few ang pinag-a-applyan ng gusto kong mag-extend kasi nagte-training ako. Ganun talaga. Hindi talaga lahat ma-a-applyan. But yung sinasabi ni Kuya Renan na pagtapos na yung shift mo, pagtapos na yung work obligations mo, at hindi ka nababayaran para do sa excess work na gagawin mo, then go fucking home. Diba? Umuwi ka na. Mabubuhay yung kumpanya kahit wala ka, pare. Hindi ka kawalan sa kanila kapag nag-resign ka or whatever unless sobrang crucial, isa ang key component do sa pagpapatakbo ng kumpanya. Tama yun. Sa eduk lang, lagi kong nirereklamo yan Kaso dito sa Pilipinas at kahit saan siguro sa daigdig, ganyan ng kalakaran sa eduk. Biro mo, ang teacher required na pumasok ng 30 minutes, at least 30 minutes before ng klase. Kasi magpe-prepare pa siya ng mga gagamitin para sa kanyang lesson, di ba? Tapos, malilate din siya ng uwi kasi magmi-meeting naman ng faculty. Magkano lang sinesweldo ng teacher. Lahat yan, ginagamit nila all for the love of the students. Kaya nga ako, inuulit ko Happy Teacher's Day po doon sa mga teacher kasi celebrate lang natin. 1 linggo pa lang nakakaraan, no? Sobrang unfair talaga ng practice pagdating sa education dyan sa parte na yan. Sobrang aga ng pasok, sobrang late ng uwi, tapos sobrang baba ng sweldo. Kasi palagay ko there's this part naman sa education system na it's so steeped in tradition. Palagay ko, yun na yung naging problema niya. Kasi parang ano ba tawag doon? Nagkaroon kayo ng dogma. 'Di ba? Para siyang relihiyon na kailangan. Nagkaroon kayo ng dogma sa kung paano gumalaw at mag-ugali ang teacher. All because of a few bad eggs. Kasi di ba may mga bad eggs talaga na teacher, pare? Hindi yun konti. Pero hindi silang kasing dami nung magagaling, nung maaayos na teacher. Might be as well na yung kunwari, nung bata pa sila at idealistic pa sila na, teaching kids is my calling, ganyan. Tapos, ang nangyari, yung ang bilis nilang na jaded sa trabaho. Yung parang 20s pa lang sila, hindi pa nga sila umaabot ng 30s, jaded na sila pa sa pagiging teacher. Palagay ko yung mga ganun yung yung nagpapapangit sa imahe ng mga teacher. Kasi I've had a few. Alam mo naman yung natin, 'di ba dati? Oo. 'Di ba yung school natin dati, ang daming mga bad eggs doon, pare, dahil nga private. Puro bad eggs na, wala ka nang maririnig na achievement ng school na yun Hindi kagaya nung time natin kung saan tayo nakakasaling mga contest nun, nagcha-champion tayo. Ngayon, hindi ko na naririnig yun Kasi naging siya, hindi na siya naging prestigious, naging penitentiary na. Hindi na competitive. Naulusan na siya ng husod. Samantalang dati, kadikit natin yung mga exclusive school dito, di ba? Oo. Rival natin yung mga yun. Nananalo nga tayo against sa kanila. Ngayon, wala nang ganun. Well, hindi na kasi madre yung mga hindi naman talaga madre kahit before. Pero, yun nga, sobrang bumaba na lang yung quality ng, parang naghanap na lang sila ng meron na lang basta. Ewan ko, hindi na sila naghanap ng quality na graduate siguro. Dahil mahal mahal ang bayad Baka. Baka. We don't know. Bakit nag-apply ka ba sa kanila? No. Ayokong mag-apply. Alam niyo yun, nakaka-hurt din ng resume yung mapapasok ka sa isang team na hindi talaga okay. Okay. Kaya bilang siguro, payo ko na rin sa mga
nag-a-apply pa lang magsisimula pa lang maghanap ng trabaho, 'di ba? Kahit naman ikaw, 'di ba? Mamimili ka pa rin ng kahit na hindi kilala, basta gusto mo okay yung team na sasalihan mo. Kasi kung puro bugok yung sasalihan mong team, mababrand ka as infamous. Naging part ng team na 'yon. So sa akin, kahit di famous. Okay. Mga pare, speaking of work, speaking of ganyan. Tatawa ako kasi there has been, sorry po sa mga kapwa ko food tech dyan and do sa members ng mga Facebook group na pang food tech, kwento ko lang naman yung nangyari doon sa kasi nagkaroon ng parang decrease ng applications of new grads, pare. Sa field mo? Oo. Bakit? There are a few reasons, pare. Kasi, unang-una, nagkaroon na kami ng licensure exam. Yung mga unang batch ng licensures, dapat kasama ako doon sa eligible na makakuha ng license without examination. Okay. Kaso nga lang, post-pandemic yon and tinatamad ako na mag-apply for papers na hindi ko naman talaga alam kung makakapasok pa ba ulit ako sa industry. Kasi 'di ba may business ako that time. Nung time na 'yun Oo. So hindi na rin ako sure kung babalik ako sa industry. So sabi ko, hindi na ako maglalakad kasi sobrang dami ng mga requirements para sa license. License without examination. So eto nga, tapos na 'yon. May examination na. So, yung mga bata, yung mga bagong graduates nitong mga last batches, meron na silang license. Pagka-graduate nila, nag-a-apply na sila for license, nag-exam na sila for license, at pumapasa sila, pare. Hoy, congrats. Ayaw nila nung pay. Yun lang. Para sa mga fresh grad. So, kung kailan nagkaroon ng lisensya, tsaka mababa ang sweldo. Pare, tell you. Ba't ganun? Samantalang kahit nung time mo, kahit wala pa kayong lisensya, hindi man mataas, pero medyo okay naman. It's bad now, pare. It's bad now. Oo. Kasi mababa na yung sweldo. Tsaka ang ginagawa, sinusupplement ng ibang course na na hindi naman ganun mag-demand ng mataas na sweldo, ganun. Or they're parang hiring low rank and file talaga. Tapos ang kaya yan ang pinapatay na industry, yung food at saka yung education, Tapos ang responsibilities pang associate level, pare. Diba? Grabe, putya, national operation, tapos assistant lang yung assistant lang yung takbo mo. Tapos, ang nasa ibabaw ng assistant, supervisor, tsaka manager agad. Ganun talaga, pare. Ganun ang kalakaran ngayon. It's not trust me, bro. Kasi nasa nasa industry mismo ako at nakikita ko yung practice. May mga basis to at hindi ko nalang papangalanan to mga company na to. Pero, minsan talaga, panggarapalan Garapal, nakakainis naman. Halatang-halata naman masyado. Tsaka ito pang pangit na move na ginagawa ng mga food industry companies, pare. I'm already calling them out right now. Kung gusto nyo ng quality workers, hindi ko naman sinasabi hindi quality workers yung mga sa province. Pero, mas mahigpit at mas malupit ang competition dito sa Metro Manila. So, as a result, medyo mas quality yung nakukuha mong graduates dito. Graduates at empleyado dito sa Metro Manila. Tapos, dadalhin mo sa probinsya para mag-provincial rate. Ganun sila manggulang, I mean, yung pwesto na ina-applyan ko, ang Manila rate nun, around, upper 30s, lower 40s. Dito sa Metro Manila, pare. Upper 30s, lower 40s, ganun. Yung pwesto na ina-applyan ko. Sabi ko, okay na rin to. Kaysa magutom, applyan ko na. Tapos, nung nag-apply ako,
Hindi pala dito sa Metro Manila. Tatapon pala ako sa Na provincial lang sa yung rate mo. provincial, tapos magiging provincial yung rate ko. So, yung lower 40s, upper 30s, magiging lower 30s, upper 20s. Malapit na eleksyon, di ba? Ako magre-request ako sa mga lawmakers natin, senators at saka congressmen, hindi niyo po ba pwedeng i-abolish na yung provincial rates na yan? Oo, tama. Wala Totoo. nang, sobrang ano na yan, sobrang retrogressive na, sobrang, anong tawag doon? Yung hindi na siya, counterproductive na siya. Bakit ba meron pa niyang provincial rates? Napanood mo ba yung short na yun? Facebook, Facebook short. I'm back! O Facebook, parang, ano ba yung tawag sa short video sa Facebook? Reels. So, ano siya? I don't know kung sinong tao to, nakalimutan ko yung pangalan mo, pero idol kita, I love you. I fucking love you. Sabi niya doon sa camera, nakatingin siya sa camera. Papakita ko sa inyo kung gaano katarantado, kung kawalang kwenta yung provincial rate na yan, ha. Nandyan sa LRT Marikina. Okay. Nasa Pasig LRT Marikina. Hindi, LRT Pasig Marikina Station. Okay. So, nandito ako ngayon sa LRT Pasig Marikina Station. At kung saan ako nakatayo ngayon, lakad siya, pinakita yung background ng Santa Lucia. Which is in Caintana. Which is in Caintana, di ba? Dito, sa Santa Lucia, Cainta, provincial rate. So, sinabi niya yung provincial rate. Magkano na ba provincial rate ngayon? 400? Hindi, 500 na mata. 500? Ang minimum ngayon 600 na, di ba? Sa Metro Manila. May 6 na alam ko. Nung time ko kasi na alam ko pa ang provincial rate. Ang provincial rate 350. Noon pa yun, nung fresh grad ka pa noon. Hindi. Almost 10 10 years ago. Almost 10 years ago nung nalaman ko yung provincial rate na 350. Tapos ang Manila rate pa lang nun ay 615 Pinamataas or yun. 610. Pinamataas yun. Manila rate yun. Hindi, flat Average. rate na yun. Flat. Hindi, iba-iba yun. Iba-iba yun. Hindi flat rate ang... Hindi, Metro Manila rate talaga yun. Hindi. Iba-iba yun. Pinamataas yun sa Tagigyan ko sakali. Sa? Tagigyan ko sakali. Ang 610 na yun. Iba-iba pa rin talaga per city. Hindi, doon sa part ng Pasig. Sa Pasig, 615. Okay. Yun. So, Pwede. Ano naman ang Pasig eh. So, ayun. Sa papakita ko sa inyo kung gaano kapangit yung na yan, yung provincial rate na yan. Dito, Santa Lucia, Cainta, provincial rate. Ay, ako na pala to. Yung dyan, hindi, nandun pala siya sa Robinsons Metro East. Pasig Dito yun. sa Robinsons Metro East, Pasig pala to. Dito sa Robinsons Metro East, Pasig, minimum rate. Normal minimum rate. Oo, minimum rate. Ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kawalang kwenta yung provincial rate na yan, ha. Humakbang siya. 1, 2, 3, 4, 5. Tumalikod. Eto, Santa Lucia. Cainta. Minimum dito, provincial rate. 400. Mga ganun. Ngayon. Parehas lang naman yung bilihin dito. Yun nga. Yung mga damit dito, yung mga pagkain dito, Pareho lang. hindi nagmura. Parehas lang. Parehas ang Ng presyo. kapitbahay niya yung presyo. Pag-tsaka rin trabaho. So, ano pinagkaiba nila? Diba? Parehas ka namang nagtatrabaho. Diba? Parehas naman tayong tao. Ang masama pa ngayon, mas compare mo siya sa same branches, sabi natin, Pure Gold. Yun, most likely, nasa lahat ng probinsya yun, may isang malaki nun. Kung pare-pareho yung Pure Diba? Gold, tapos provincial rate, pare-pareho ng bilihin. So, what's the point? I think nga yung stagnation na rin ng pay Yun nga, di ba? ng hindi tech companies, Actually, tech companies lang tsaka mga BPO talagang competitive talaga dito sa Pilipinas. Yung old school na bantayog companies dito sa Pilipinas, medyo yung wala na. super loaded dahil sa ganda ng mga pasweldo and ganda ng mga benefits. Wala eh. Wala na. Stagnate na rin yung mga sweldo ng mga tao nila, pare. Mga tech companies lang tsaka mga BPO talaga nakakahabol dito sa Pilipinas. Or not unless ikaw yung owner ng business, man. Hindi ka talaga makakaano. Pero yun nga, yung disparity
ng provincial rate to Manila rate, dapat mawala na rin talaga eh. Kasi, biruin mo po siya, eto kuwari, sweldo ko ngayon, tapos tumira ako sa probinsya, I don't think magkakaroon ng much difference sa living conditions. I mean, yung rent, yung pagkain, yung kuryente, yung internet, parehas lang eh. Kasi kahit nga yung kahit yung renta na rin sa iba, mataas na rin sa probinsya. No? Pero I mean, sige, yung 10,000 dito sa Metro Manila would get you a pretty okay house sa province. Narenta pa rin. Oo, renta pa rin pero for 10K na. Pero house na. May ano ka na. Oo, house na talaga. May ano ka pa, may yard ka pa o kung ano. Kasi province yun eh, mas maluwag doon. May garahe ka. May makakapag-garahe ka ng motor mo na hulugan. Motor, tricycle, small car. Diba? Kaya nag-iisip-isip na nga rin yung ibang mga professional friends ko eh. Na ano kaya kung mag-move na sa province? Kasi ang sikip na dito sa Metro Manila. Parang araw-araw na lang yung traffic, ganun, diba? Hindi naman sa nag-iinarte. Feeling ko nga meron kayang meron kayang conspiracy diyan na kaya nila kinikip yung traffic dito sa Metro Manila para lumipat tayo sa probinsya at bayaran tayo ng provincial rate. Di ba parang conspiracy yung sinasabi mo? Conspiracy na eh. Parang sinasadya nilang hindi mawala yung traffic, hindi ma-solve yung traffic para mapilitan tayong lumipat sa probinsya at sumalo tayo ng provincial rate. The thing is kasi, di ba yung business tax sa province siya, yung property tax sa province, mas mababa? Konti lang. Depende rin kung highly urbanized yung province. Kagaya niyan, palagay mo ba sa sa Santa Rosa, saka sa Cebu City. Hindi, lumayo na tayo ng huwag ka nang lumayo, pucha, Santa Rosa lang, pare. Okay, Alam mo, pansin ko, kung paano yung mayaman ng isang probinsya or bayan sa probinsya, yung mga street spray nagiging one way na. Kasi nagiging one side parking na rin. Ganun yung sa amin, gagi. So, pinapasikip nila? This year lang, pre, naging one-sided parking na. Uy, naging one way na yung mga street. Pre, yung street sa probinsya nyo, hindi nga one street parking yung kasi iskinita lang yung kalsada sa inyo, hindi nga kalsada yun eh. Hindi, yun ang kalsada talaga. Wala kang pangalan sa Waze yung... Anong wala? Pustahan. Anong wala? Pucha, tinitingnan ko sa Waze. Alam ba ng Waze yung pangalan ng Sabi lang ng Waze, turn left. In 100 meters, turn right. Anong street Waze? Kasi yung nagwe-Waze, bobong Waze lang na. Yung ngayong Waze yung magdadala ka dadaling ka sa eskinita kayo sa main road eh. Uy, wag ka, nag-adventure na ako dahil doon. Oo nga, kaya bobo Waze eh. Pinadaan ako sa sementeryo noon. Oo, diba? Kaya bobo Waze eh. Ayun, pero yun nga, doon sa I mean, maunlad na Sinloan, pare. Sinloan yun, diba? Ito nga, ito kaya kabit natin. Siniloan. Maunlad na Siniloan to the point na yung mga tao nila, ang laman ng parking Raptor tsaka Innova. Di pa? Hindi, yun talaga di kasya yun. Hindi kasya. Hindi, kaya nga nag-extend na sila sa bangketa eh. Dalawang tricycle nga lang, wala na eh. Hindi, sa kalsada mismo. Dalawang tricycle nga lang, hirap na magsasalubungan dun eh. Oo. And I mean, it happens lalo na kapag luma na yung city. Yun nga. Sa Marikina, maluwag pa mga kalsada natin eh. Ish. Kasi yung mga pwede pa. Na yung mga bago-bagong bayan dito, mga bago-bagong barangay, may geographical planning sila. Tingnan mo sa Santo Niño, mahirap din. Kaso tinan mo, ang kalsada. Pansin mo din sa atin. One day din. Pansin mo din sa atin, lahat nag one way na. Kasi nga nung pandemic, walang gumagalaw ng kotse, di ba? So lahat nasa mga bahay lang. Syempre iba, multiple cars. So sa kalsada na naka-parking. Doon na nalaman na Marikina na dahil palang kotse. Pwede pala natin. Wala na. Pwede pala nating taasan yung tax natin sa mga sasakyan no? Kaya nga, doon mo nakita na na marami kang sasakyan talaga. Ako, paano ba? Guilty kami dan kasi 3 yung sasakyan namin. Isang vintage na hindi na talaga namin ginagamit pero operational pa naman ish. Vintage na talaga eh. Sasakyan pa siya nung 1970s. So,
inaano na lang namin, ano ba to? Garage princess na lang siya. O, yung isang sasakyan, working car ni Papa. Pang, parang pick-up truck yung touring namin, di ba? Pangkargahan. Tapos yung akin, Ginagamit mo sa office. so 3 yung sasakyan ng bahay namin. Sa amin din, 3. Di ba? And 2 lang sa kanila yung may tamang parking. Oo. Yung isa, nomad. Nomad. Machambahan lang. Di ba? Ganun talaga araw-araw eh. mo naman ginagamit eh. Hindi ko naman i-defend yung mga tao na ang dami-daming sasakyan, pero siguro out of necessity din. Grabe, natapos natin. Ang dami nun, no? Oo. Ay, akin yan. Ay, sorry. Akin yan. Red kasi. Kaya pala niya tinira. Debs. Kaya pala. Naiwan kasi yung 4 eh. Binalik ko eh. Okay. Didikitan ko pa sana eh. Ang ganda naman. Pwede mo maka-arbor ng silver. Walang gray eh. Pero orange, pwede ko nang pagtsagan yung orange. Pagtsagaan? Wow! Ang tigas ng mukha eh. Pagtsagaan ko na yung orange, walang gray eh. Hindi, sa kanila na yan. Grabe naman, Pucha. Pati ba naman ballpen pag i-disketahan natin? Uy, merong mga ganun sa opisina ha. Uy, kaya yung ballpen ko, may may secret name yun, pare. Yung ballpen ko. puting tinta. Hindi, na kapag clinic mo, lalabas yung pangalan ko doon sa loob. Nung, di ba parang may holster yung ink? Yun, pag clinic mo, saka lang lalabas yung pangalan ko. O, edi, pag kinuha ng kung sino man yung ballpen ko, makikita niyo yung pangalan ko doon sa loob, di ba? Ayun. At yun, natapos po natin ang ating project ngayong itong podcast na to. May Tapos na rin ang chismisan. Sana nag-enjoy kayo sa... Kung meron po kayong gustong pagawa, kuwari, yung maghihimay ng malunggay. Oo. Diba yung tatanggal ng dahon. Oo, tatanggal ng dahon, pati yung tangkay na maliliit. O kaya yung maghihiwa ng gulay para sa piyesta, o kaya sa mga prosesyon. Pagbalat ng mani. Pagbabalat ng mani. Idali nyo lang po dito sa Tito Tea Time habang magpa-podcast kami. Pagkwekwentuhan natin para kumita na kami, kumita pa kayo. Magtatadad ka ng magtatadad ka ng bawang, sibuyas, carrots para sa lumpia. Para Tapos sa yung lumpia. naghihiwalay din tayo ng lumpia wrapper. Ay, sorry. Tapos naghihiwalay din tayo ng lumpia para sa wrapper. pabasa naman yun. Pang next year pa yun. Takip. On cam pare. Gumagawa ng tedious work dahil sa Uy, naiwan to? gagawin lang sa podcast. Okay. Pero yun nga. Nakakalibang din siya. Oo, nakakalibang trabaho. talaga. Tapos habang nagkikwentuhan kayo, malamig naman. Kaya bobo talaga 64 pesos per meal na yun. Discuss! 64 pesos per. Sige, last na natin bago tayo matapos, no? Ayoko ganun nga, pa rin, topic mo yun. Dapat nandito ako. Merong di ba, na-discuss na natin yung parang isa sa mga previous years natin na meron silang ni-release yung sa almusal, na araw-araw kakain tayo ng noodles. Ang alat nun. Paano ang healthcare? Wala namang healthcare ang Pilipinas. Ninenenok nga yung pondo sa PhilHealth eh. Please naman po, wag naman ganun ang NEDA. Tsaka yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na nag-e-estima ng cost of living sa Metro Manila. Uy, wag mo nga angasan yung mga taga-NEDA, boy. Pucha, naka-raptor yung mga yan. Oo. Hindi nga marunong maglakad yung mga yan eh. Lalaki nga pati nga daga sa NEDA, ang tataba eh. Di ba? No. Dati, nadadaan ako sa tapat ng NEDA. Tangin sabi, uy, ang ganda ng pusa, kulay gray. Yung pala. Daga pala yun. Oh my God. Hindi kasi, di ba napapalibutan sila ng, ano ba yun, estero ba yun? Doon din sila nagtatapon ng mga food food wastes nila. Uy, hindi ako nagsabi niyan, ikaw. Okay. Okay lang naman yun. Doon tayo eh. Pero yun nga, provincial rate. Tapos, ang 64 pesos na budget para sa pagkain ng isang tao araw-araw. Wow. Gulay lang po. 30 pesos na kaagad eh. Isang order yun. It's enough to survive, palagi ko. Kaso nga lang, alam mo, sa province kasi, tol, pag yung income mo ay less than 250 a day, may mga pamilya talaga na ganun. And I've seen families na ganun, yung sinusustentuhan nila yung nutrition nila by eating,
kamoting kahoy na pinakuluan ng 1 oras mahigit. Tapos parang ginagawang ano ba tong nilupak. Nilupak, oo. Parang nilupak yung sobrang ginagawa nila. pino na nung nung mash. Para siyang mashed potato pero kamoting kahoy. Pagkatapos nilang pakuluan, dudurugin na nila, didikdikin na nila. Parang ganun. Pero para siya maging standard. Minimum siya eh. Pero hindi standard. Iba yung minimum sa standard. 64 pesos should not be standard para sa spending ng pagkain, di ba? I mean, kapag ikaw talaga ay nasa sukdulo ng laylayan ng dulo na hindi ka pa naman matatawag na mahirap, pero papunta ka na rin doon. Di ba? I mean, magkano kape ngayon? Minsan yung mga kuwari, hindi mo afford ang bumili ng hiwa-hiwalay na asukal, creamer at kape. Kasi barya lang din yung hawak mo. So, bibili kang 3-in-1. Magkano 3-in-1 ngayon? 15. Average? 12? May mga 10 pa eh. So, mga 12 nga. Makakatipid ka nga kapag twin pack eh. Ito nga, binibili ko. Diba? Twin pack. So, magkakape ka na lang. 15 pesos pa rin. Diba? 3-in-1 pa yun. If you could remember yung movie ni Justin Timberlake, yung may oras, in time. Yung in time, alam mo, napaka-pertinent to para sa mga lower middle class, pare. Sa mga lower class. Existentialism yun, ang galing. Time is money, literally. Kasi time is money talaga, literally, dati, nung minimum wage worker pa ako, 60 pesos an hour ako. Pare, 60 pesos an hour. Magkano yun? 8 hours? 480. Oh. Yun ang minimum noon, nung time ako, na minimum ako. So, binibilang ko yung oras ko sa work na piso per minuto. Tapos, uwian na, di ba? Uwian. Uuwi ako, ano ba, magta-tricycle ba ako? O maglalakad? Kasi pag nag-tricycle ka, that's 10 pesos. 10 minuto mo 10 na yun. 10 minuto ng buhay ko yun. Eh, pag nilakad ko, baka kayanin ko ng 7. 7 minutes. 7 minutes. I saved 7 minutes of my life, pare. Yun yung mentality ko noon ng minimum wage kasi earner ako. Kasi akit ka lang ng overpass tapos diretso ka lang sa De La Paz no? Hanggang sa atin na. Mula dun sa planta to the overpass, 7 minutes. Okay. Pag tricycle mo yun, 2 minutes lang yun. Kasi problema, minsan traffic. Pero 10 pesos na kagad yung 2 minutes na yun. Pero 10 pesos na yung 2 minutes na yun, di ba? So, minsan talaga kapag traffic, naglalakad ako. Pero kapag yung nakikita ko, wala namang kalsada. Since pagod ka na, pagod na rin lang naman ako, gabi na. Di ba? Tapos yung hahabulin mong magkaroon ka ng overtime kasi mas maganda yung pay doon. Tapos sasabihin sa'yo ng boss mo, offset mo na lang yan. Ba't ko i-offset yan? Minimum wage earner ako. Kailangan ko yung multiplier na 1.2. Diba? Pag overtime, Pag overtime. Kaya fina-file ko talaga na overtime. Anong offset? Sige, papasok ako araw-araw kahit wala akong day off. Diba? Bata pa naman kasi ko nun eh. Kaya pa ng katawan. We think that we deserve that kind of parang abuse na rin borderline abuse. Nangyari rin sa akin yun, di ba? Naalala nyo nun, pag umuwi ako ng madaling araw, galing naman sa tutor, dahil sa eduk, wala ka talagang masyadong mapapala pagdating sa sweldo. Kaya ang bawi ko, tutor talaga. Doon ako malaki kumita kaya doon ako kumbaga mas nagsisipag. Talagang kahit bumabagyo yan, bumili ako ng bota nun para lang makasuong ako sa baha. Kasama siya Ganun siya Ngayon, suffer yung katawan ko, pero at least, nasabi ko sa sarili ko na, kaya ko naman siya. Time na yun. Nung bata tayo, kayang-kaya talaga natin yung putya. Yung, naalala ko, there was this parang important inspection by a very high-profile client na would make or break the company. Sabi ng boss ko, check, mag-overnight ka. Kailangan natin yung mga documentations na yan. Pucha, nag-file ako pare 16 hours overtime. Sarap. And actually 15 na. Kasi technically, sabi ng Dole, bawal mong pag-dutyhin ng 24 hours ang isang tao. So, hanggang 23 ka lang. 23 hours. So 15 hours OT pare.
Final ko yun, pare. 15 hours OT. Tangina, that's almost 2 days of work, di ba? Grabe, tas pag uwi ko sa bahay, talaga sobrang tulog talaga ako. Kaya ko pa noon, nung bata ako. Mid-20s lang tayo noon eh. Men, dalawang binder yung ginawa ko ng documents. As in, tak, ganun lang ako. Brainless mode na ako. Gumagawa lang ako ng document. Diba? Ayun. Doon sa mga ganong panahon, kaya natin yung bata tayo eh. Kaya natin magpaabuso. Diba? At aabusuhin naman talaga tayo. Dahil nga bata tayo at that point. Pero pagdating nito mga gantong edad natin, we start to think na, men, 30 na ako. Yung lumalabas na yung mga konting kink sa tuhod. Di ba? Dati, pucha, smooth ka, naglalakad ka, okay lang, di ba? Para makatipid ng 20 pesos, 30 pesos sa pamasahe ng tricycle dito sa Marikina. Sabi, hindi, lalakarin ko yan, mga 5 kanto lang yan. Pucha, pagdating mo dun, nagliliyab na yung tuhod mo sa sakit. Di ba? Naranasan ko yan nito kasi, recently, nung nakuha ko tong bago kong ngipin, pagtingin ko sa wallet ko, shit, puro 1,000. Walang barya. Eh, hindi naman magpapabarya yung tricycle driver. Siyempre. Actually, pe-pressure rin pa nga ako niya na magbayad ng mas mahal. Kasi siya pa yung magpapabarya ng sabi ko, imbis na kupalin ako ng tricycle driver. Maglalakad na lang ako pa uwi. Pagdating ko sa bahay, namulikat yung buong bindi ko. Aray! Gumagano'n ako. Mid-30s na din kayo eh, no? Oo, nirescuehan na rin ako ni Ermats. Inunat-unat na yung binti ko. Sabi ko, last time nang maglalakad ako mahaba-haba. Pa-practice ulit ako. Ganun talaga. Nag-pandemic pa, so matagal tayong natenga sa bahay. Oo nga eh. Tito Rapi lang naman ang nanatiling active sa atin eh. At saka si Tito Louie, konti. Ako wala kasi kung pambili ng bisikleta eh. Wala. Ako na naglalakad-lakad naman ako doon sa neighborhood namin noon. Yun, pucha, ang hirap talaga pag 30s namin. Tumalabas na talaga yung mga Yep. Tsaka dati. Gumigising ako ng 6 para pumasok sa work. 'Di ba? Gising pa ako yung mga 2:00. Hindi ka pa natutulog. Hindi pa ako nakakatulog, tol. 4 hours lang tulog ko. Kayang-kaya ko dati. Nung mid-20s pa ako, ganyan. Hanggang late 20s, kaya ko pa eh. Pero once na sumumpa ako doon sa lumagpas na ako sa kalendaryo. Oh my God. I need my 8 hours. 8 hours. 8 hours na talaga. 10 tulog na ako niyan, pare. 10 tulog na talaga. Hindi na talaga kaya mag-recover ng katawan eh, no? Ako, kailangan matulog ako ng 8 pagka Sundays. Kasi hindi nababawi yung pagod eh. Pagka weekday. Kahit matulog ka ng 8 o'clock ng Monday, gigising ka kinabukasan ng Tuesday, parang bitin pa rin. Kaya kailangan kompleto yung tulog mo ng Sunday kasi unti-unti bumababa yung energy level mo hanggang pagdating ng Friday. Tapos replenish ka ulit ng Sabado. Tsaka naaaway ko yung mga tao sa bahay. Dahil sobrang pagod ka na. Hindi, pag yung day off ko, parang ngayon, kaninang umaga, nagising ako kasi malakas magsinga yung kapatid ko. Nagsisinga. So simpleng bagay lang, naiirita ka, no? Hindi, nagising kasi ko, pare, day off ko eh. Okay. Hindi ako pwedeng gisingin sa day off. Totoo yun. Galit ako eh. Diba? Nakakairita rin talaga kapag yung pagod ka, diba? Pero, oh my God. At least nakakapagbayad ng bills. Yun na lang ako, baga parang ang konsuelo mo doon. O kaya, halimbawa, kagaya niyan. Sa amin naman sa bahay, hindi ko kailangan ng masyadong maraming kuryente kasi wala naman ako palagi doon. Pero gusto ko, pagka gagamit ako, may kuryente kami. Ang pangit naman nun, pare. Yun na nga eh. Sabi ko nga sa nanay at saka sa kapatid ko, kailangan makabayad tayo ng kuryente. So kahit di natin yan masyadong ginagamit, kailangan lagi tayong meron. So mapapakita ko sa kanila na kailangan ko talagang kumain. Parang isang sa pagkain episode din, hindi na rin ako masyadong malakas kumain. Parang isang episode ng Mr. Bean, yung kuryente niya prepaid. Yung iniislatan niya ng coin yung kontador sa kwarto niya. Tawa doon. Pero okay yun. Arcade eh. Napaka-low cost, pare. Biruin mo, pag uwi mo, ang kailangan mo lang naman ilang oras ng ilaw. Kasi buong araw nasa office ka eh.
let's say sabihin natin meron ka solar-powered na electric fan. Papasok ka sa work, ilalagay mo yung electric fan sa bintana, mag-charge siya doon. Tapos pagdating ng gabi, patayin mo na lahat ng kuryente mo, mag-electric fan ka na. Sarap, tulog. Kasi wala ka rin namang ilaw na kailangan. Napaka-low cost po siya. Conspiracy yan. Hindi nila yan ginawa talaga. Sinadya nilang dati sa Pilipinas may ganun, di ba? Yung prepaid na kuryente. Sa mga probinsya. Sa mga probinsya, yeah. And then came Meralco. Para postpaid na. Para full payment na yung di ba? Hindi, nasubukan mo na yung prepaid na kuryente? Hindi. Nasubukan ko. Subukan namin. May pinuntahan kaming bahay, bumisita lang kami Sabi nung may-ari, ay teka lang, magbabayad lang ako ng kuryente. What? Mga 2 o'clock ng hapon to. So, nandun kami doon sa labas nung bakod nila. And actually, nasa loob kami nung bakod. Bakuran. Tapos, wala, pakalat-kalat lang kami doon. Tapos, maya-maya, umilaw na yung bahay, yung sa loob ng bahay, nag-on na yung mga appliances, ganyan. Yung electric fan gumagalaw na ulit, tapos bumalik na yung may-ari. Sabi na, anong ginawa nyo? Nagbayad lang ako ng kuryente. Ngayong araw lang. Ha? Ano yun? Ano nagsabihin nun? So, isang araw lang siya magkakakuryente or pag may bisita ilang oras lang. Sinsan doon kayo, no? Grabe. Sabi ko, okay, sige. Ang mura naman ng kuryente kasi parang nagbayad lang siya ng tig 50 pesos na kuryente. Parang ganun. So, it would last her a few kilowatts din yung tanginang yun. Okay. Nice. Ayos. Ayun. Bago pasukin ng ng Meralco. Ako naman nang-aapela ngayon kasi bukas may pasok ako. Naka-day off ka pa eh. So, yun. Wrap up na natin to. Pasensya na, mga pumpkin. Kailangan ko nang matulog dahil ako'y matanda na. Matandang pilay. Kailangan ko nang magpahinga at may pasok bukas. Pare, alam mo, malaking advantage yung may 10% off ka sa sige, ilalakad ko Jollibee. Jollibee. Di ba 20% pero 10% lang sa Jollibee? Ay, 20% ba? Oo, pag PWD pareho lang sa senior. 20. 20. Sa McDo din ba? Hindi ko alam eh. Hindi ako sure. Pero mas mostly nakikita ko 20. Sa KFC ko lang na-try kasi. Kasi sa McDo yung mga sa McDo yung mga gusto kong laruan eh. Sa bagay. No? Happy Meal para sa matanda. Bakit? Pupunta sila doon, tatawagin nila. Bakit? Tatay, hindi ko deserve maging happy? Tatay, anong order mo? Happy Meal. Tatay, para sa anak mo. Hindi, bakit? Para sa akin. Mukha ba ako may anak? Hindi. That sabihin mo, kaya nga ako bibili ng Happy Meal eh. Gusto ko maging happy. Discrimination yung ginagawa mo Where's your manager? Where's your manager? Ganun din, no? Anyway, so yun. Ganun talaga. So, mga kwentong matanda at kilay, tuloy na lang natin sa mga susunod. Okay? Sana by that time, mas magaling na ako, mas maayos na yung pakiramdam. At tandaan nyo, mga pumpkins, na-miss namin kayo. Babalik ulit kami. Linggo-linggo na ulit kami. Yeah! Babalikan namin kayo. Babangon ako at dudurugin kita. Hanggang sa muli. Paalam. Ironically, wala ako next week. Okay, sige. Next week na lang. 2 episodes naman tayo.